Nakasla. Magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito po tayo ngayon sa, sa Station 3. Ito kasi may Tesla, may mga, ito yung sinasabi ko ng mga hotel na mamurahin dito. Oh. Ito. Ito may bar dito. Oh. So, dito banda yun, mamurahin. So, dito tayo makasla sa Station 3. Dito tayo sa White Beach. Makasla. Update tayo sa isla ng Boracay kasi nakikita niyo po ito. Yung sinasabi ko lagi na, ano, na galing baha pag once malakas yung habagat tapos yung ulan kasi itong ang mainland nga guys malapit dito sa Station 3 pag once na umulan kasi doon tapos malakas so dito banda medyo malapit tayo sa pag once na dito sa Station 3 malapit sa mainland kasi dito naman mga guys may portion naman tayo na Station 1 walang masyadong ganito kadami yung kasi ito po ay palagi nilinisan at 2 araw na ata to tapos nilinisan to ilang truck na nakuha so nakikita nyo naman sa ibang mga vlogger na pinapost kasi ito kasi mga isla so araw-araw po yung kinukuha to kaninang umaga so talagang hindi maubos tapos yung mga isla yung update ko lang po kasi ito po kasi lahat ng mga association din nagtulong-tulong dito lalo na rin kami nagtulong-tulong din dito. So ditong portion na to, ito lang naman yung yung medyo madami kasi malapit tayo sa mainland. Sa mainland. Yung mainland na yan malapit tayo sa mainland. So itong portion to, yung dulo na yan, tapos diyan pa banda, ibig sabihin po ay marami diyan mga ilog sa galing galing bundok. Ito kasi mga sa karamihan kasi mga niyog. Ayan mga niyog oh. So hindi naman mga plastic. Ito mga buko ito mga islaw. Dito po ay paunti-unti na rin na kinukuha kasi ito ay talagang madami din yung dumadagsa po. Tapos yung high tide natin ngayon paakyat. Kasi yung pinakuha mga guys, pag once na low tide kasi pag once na kinukuha natin, tuloy-tuloy kasi yung dagsa pag once na low tide. Kasi pag high tide kasi mga guys isang portion lang bagsak sa babaw kaya madali lang makuha. Ito marami to. Ito kasi mga isla, hindi rin ito pinabayaan kasi araw-araw din ito na siguro mga 3 days ago na to kasi ilang truck na to na nakuha ito. So wag ko po kayong manggalala kasi ito po ay mawawala din to. Ito ay kinukuha rin namin para ikarga sa tracking tapos doon naman idalhin sa mainland na sa mga tapunan ng mga basura. Kasi ito naman kasi madali naman to pag sinunog mo to wala dito matutunaw kasi wala naman tayong nakikitang plastic ito kasi mahabang kahoy so dito tayo sa Station 3 sa dulo ito kasi karamihan naman yung kasla yung kawayan tapos buko lang yan. So mayroon naman tayong turista na naliligo yan. So ito mga kasla hanggang lang yan hanggang doon banda sa sa Casapilar yung ganito kasi po mula Station 1 wala naman doon na basura at ganitong tema so talagang malinis na doon kasi paunti-unti na rin naubos so dito mga isla palinis na rin dito kasi mayroon ditong tapat na hotel hindi kasi natin maiwasan mga isla lalo na yung habagat na season tapos ang problema ngayon dyan pag malakas talaga yung ulan katulad ng ito kasi galing pa tong bagyong Inday na karang araw kasi pag once na yung sinasabi ko nga pag after kasi ng ng ulan tapos yung bagyo na yan talagang
may mga kahoy tayo babagsak dito. Katulad dito, yung mga ano, parang anahaw to. Yan siya yung mga isla, tinutumpok na yan. Kasi kinukuha na yan na, ano, kaninang umaga, marami nagbo-volunteer dito para kukunin to. So dito naman sa mga isla, sa ibabaw, wala naman dumi. So, kasi pa-high tide na ngayon eh. So dito mga isla, malinis na rin. So yun, tingnan mo mga isla, ito ay malinis na. Tapos pa-high tide, mayroon naman damo-damo na sumusunod. So yung damo-damo wala nang problema. Yung importante na naman yung mga kahoy na kawayan. Kasi karamihan kasi mga isla, kawayan sa buko. Tapos yung mga ano, mga dahon ng niyog, yun yung karamihan. So time check natin ngayon mga isla. 11 o'clock in the morning po. Ito kasi mga isla, mga 2 o'clock naman, maya-maya to, marami naman kumukuha dito. So ito, yun kasi mayroon ng sako doon, no. So ito po ay sinig-segregate din para yung plastic or kawayan, tapos tao, sinig-segregate para madali malinis. So mga isla, oh. So dito lang naman yung part na medyo ano, mayroon pa. So ibang part wala na, doon sa station 2 wala na halos. So may mga turista tayong puti na naliligo doon. Malinaw yung ano mga isla, yung tubig natin. Dito lang naman yung ano natin, yung ano, konting linisan na natin to. Ito. Kasi kami rin po ay tumutulong dito. So mamaya yung mga last dos mga isla ay ito ay kukunin din kasi nag-dance break ng ano, yung na kumukuha nito. Kasi hinihintay rin ano, na magupa pa rin na ano, ng low tide kasi ngayon po high tide na. Para yung lahat dun sa gitna pa para madagsa dito. Para isahan na lang kasi nag-lunch pa na yung ano, yung kumukuha na mga tauhan naman ng mga LGU tapos mga association, tulong-tulong lang naman mga isla. So hindi natin pinabayaan yung isla natin kasi dito naman yung hanap buhay natin sa isla ng Boracay, lalo na araw-araw nandito tayo. So hindi rin natin pabayaan na masakit sa mata itingnan. So yun nga mga isla, pasensya sa mga lahat ng mga turista na nandito ngayon tapos nagbakasyon, tapos ganito yung nakita nila. So normal lang po ito kasi ito naman po hindi pinabayaan. So yun mga isla, sana po ay maintindihan nyo lahat na ganito lagi yung situation na pag once na bagat. Kasi pag bagat kasi mga isla, ulan, tapos bagyo. So yung nature talaga tayong minsan sinisingil din na kung anong situation sa panahon. So ito mga isla, ito naman si Baba, wala naman na ditong dumi. Talagang malinis yan mga isla. Yun, tingnan nyo, talagang malinis. Yung mga turista natin nagre-relax, diba? So dito lang naman yan guys. So yun lang. So tuloy tayo maglakad. Kasi nga mga isla, so wala tayong nakita dito na nagwawalis, kumukuha, naglalaga sa sako kasi po talagang lunch break lang po. So huwag kayong mag-alala mga isla. Lalo na ngayon pa-tide pa. Mayroon pa kasi lumulutang doon, no. So dito tayo mga isla, medyo mainit na.
So ito mga kaisla, off na plastic ko. Yan, na plastic yan. Pero doon sa ano mga kaisla, sa station 1, mula ng D-Mall papuntang dulo na yung station 1. Kasi nakarang araw doon tayo nag-vlog. So wala naman doon. Kasi dito kasi malapit tayo sa ilog na to, sa mainland na to. Kasi maraming ilog dyan mga kaisla. Ito mga kaisla, off na plastic ko. Ano? Yan na yan. Yan. Yan plastic tapos segregate. So doon na yung galing oh. So don't worry mga kaisla. Yun po ay mawawala din yan. Paunti-unti lang. So dito mga kaisla, dito naman na part na to sa tabi na talagang malinis. Kasi yung isla ng Boracay talaga mga kaisla, kasi sikat na. At lalo pa ng number 8 ata tayo sa ano sa world na sa magandang dagat at beaches sa buong mundo. Pang-8 tayo. Super ganda ng dagat oh. Talaga nakakasilaw na yung buhangin. So dito tayo sa ibabaw maglakad. Medyo mainit na mga kaisla. So dito tayo mga kaisla sa bamboo. Maganda dito magano kasi medyo mataas dito yung buhangin tapos biglang baba, tubig na. Kaya malapit lang maligo mga kaisla kung gusto nyo maligo. So dito tayo mga kaisla, akyat tayo dito. Ito kasi lunch time na. Dito may mga turista tayong pinakain dito, naglalakad. Marami na gano, naghahanap ng pagkain kung saan yung mura. Ito mga kaisla. So dito kasi maganda maglakad na. Kasi medyo mahangin mga kaisla. Kasi pagkabagat mga kaisla, medyo malamig yung ihip ng hangin. Tapos kung ang klima po ay yung hangin, parang may asin siya. Maganda fresh yung pag-breathe natin. Kasi yun nga, ay yung lapit tayo sa dagat. Kasi yung dagat mga kaisla, parang gamot na rin. Number 1 yung klima niya, hangin, yun. Tayo ay mayroong ubo, tapos may sipon. Pag once na maligo tayo sa dagat, maganda yung mga kaisla kasi madali siya matatanggal. So ito mga kaisla, mayroon ng mga coconut tree na tinanim. Tad-tad na papunta doon para ito ay mabuhay din para katulad nito.
Kasi hindi mabasta-basta kasi mabuhay mga isla, kasi pag once magabagat, naabot siya ng tubig. Ito kasi ng ilang dekada na to ng yung ibang niyog na nandito banda. Ito bago to, bagong tanim, mga 4 na araw pa lang tinanim to. Hindi rin kasi basta-basta mabuhay yung mga bupo dito sa tabi kasi kinukuha rin ng tubig dagat. Lalo na may bagyo, lakas ng alon, siabot dito. Dito tayo makaisla sa La Carmela. Ano, La Carmela. Tingnan nyo mga kaisla, wala na halos dito oh. So dito na kasi nilagay, tingnan nyo oh. Yan oh. Yan na po yung kahoy kasi nakakot yan ng, ng tracking mamaya. Magtuklak, akutin yan. So mayroon tayong turista dito kahit mainit, maliligo. Ay nalak mo pa umbar ko. So tayo mga kaisla ay papuntang umbar, tapos Timol, kung saan tayo aabot mga kaisla. Kakaibahan kasi mga kaisla, pag once na pagabagat, yung buhangin natin talagang silaw na silaw, tapos powder oh, yan. Talagang puting puti kasi dito walang dumi. Pag si baba walang tayong dumi kasi dyan lang yan, damo na yan yun. Kasi pag once sa bagat kasi parang nilisan yung buhangin, tapos may mga powder, parang powder no, tingnan mga kaisla oh. Parang powder. Yung kasi nakaiba ng isla ng Boracay, ang sa buhangin pa lang ay talagang maamis ka. Kasi ito yung buhangin, tapos yung asukal, pag once na isama mo siya, na itabi sa isang lamisa, makamalayan siya ng asukal. Lalo na sa station 1, ang super ganda doon ng buhangin, powder na powder. Tapos pa naman, hindi matanggal sa katawan mo. Pag yung buhangin ay nakano sa kamay o sa likod mo, hindi halos mabanlawan, dumidikit, parang may magnet. So sabunan mo lang shampoo, mabilis yan. So nandito tayo sa Cosmo Casla. Iswan ka, maganda rin. Kaya kasama doon, invite mo naman.
dito tayo mga isla sa Mandarin na. So ito yung Mandarin, ang ganda dito yung Mandarin. Dito mga isla, makapal yung ano, yung puno, kaya maganda mag-relax. Makapal yung puno. O, tingnan nyo, makapal. Makapal yung puno dito. Saka malamig pa. Okay, mga isla, dito na tayo sa ano po, sa Henan Regency. Mga isla, binuksan yung windbreaker para makalusot yung hangin, kasi ito naman wala namang malakas na bagat. Ito mga isla, may mga turista dito pa-picture sa ano, sa Sun Castle. Ito mga isla, oh, malaki, malaking kahoy, oh, napadpad. Yan yung ano, yung hirap buhatin, pero kaya karga yan mga isla. Kaya karga sa ano, sa tracking.
pumunta kami mga by, ano bang oras yung sunset dito? Sunset po mga nasa 5:45. 5:45. Dapat mga 4, andito na kami, no? Yes. Pwede naman yung 4. Yes. All Four day na naman po. siya. Opo. 4 p.m. pupunta na kami. 4 p.m. Or pwede mas early kung gusto nyo kasi whole day for whole day na yung 1,000. Hindi na, parang $4 raw. Food na. Dito tayo mga guys sa Mandarin kasi mga staff kasi dito, mga kilala ko. Kasi ito, staff ng ano ng Mandarin, yung kulay itim. Sila kasi dito nag-assist. Ya, una ko ka. Ya, una ko. Busy sila kasi mayroong itatanong pa kung allowed pala yung ano. Kanila kasi magasla, allowed yung beach bed dito. Dito po. Kung once magpapa-reserve pa kayo. So may walk-in pala sila na no. Kung importante lang pagpapa-reserve na no. Dito allowed siya. Basta importante yung magpapa-reserve kayo. Hindi na tayo maglakad na magkasla kasi malalim. Pag dito kasi mga park mga kaisla, malapit na tayo sa Bimol. So medyo high tide na rin. Kasi dito kasi mababang part dito. Hindi katulad Station 3, mataas. Dito kasi mababa. Kaya yung option na natin, dito tayo maglakad. Kasi lahat ng turista mga once ganitong oras, dito naglalakad. Dito mga kaisla, oh, talagang kapal na kapal yung niyog dito. Oh. Oh. Nakapal yung niyog dito. Yan oh. Kaya marami rin dito tumatambay. Tapos pag ditong part na to, malamig din dito kasi mayroon din kahoy na pine tree. Oh. Kaya malamig dito. So mga kaisla, oh, dumami na yung tao dito. Kasi dito nga yung option na to, dito tumatambay yung iba. Kasi ito kasi medyo malaki yung space pag once dito kayo magtambay tapos tubig na oh. Yan. So medyo malapit na tayo sa Bimol mga kaisla. Yan ito yung mga kaisla oh, tumatambay dito. Kaya malamig dito magtambay. Pag doon banda sa ano sa Bimol na wala nang area kasi doon kasi malapit na rin doon ng tubig. Mamayang hapon yung mga kaisla, medyo malapad na yung area natin kasi low tide niya hapon. Oh, ito buong medyo ano pa mga kaisla. Medyo ano na, malapit na tayo. So dito naman tayo. Yan, dito yung ano, yung Mandarinis. Ito naman yung beach bed nila. So maganda rin magtambay dito mga kaisla. Yan, maganda yung dagat dito. So wala tayo halos dumi. Maganda rin magtambay dito. So yun mga kaisla, dito nga tayo sa Bimol. Dito banda kasi yung ano, medyo mainit kasi doon banda yung makulimlim.
Kaya mga kasla, oh, may mga turista tayo doon na kumakain. So dito na tayo sa sa tapat ng Epic Bar. Kasi ito ng Epic Bar mga kasla, ito kasi yung dinadagsaan din ng mga turista para kumain dito. Kasi yung harap niya kasi dagat. Yan po, dagat. Kaya malapit lang dito yung yung kainan. Tapos sa loob na yan, madami na doon yung kainan. So ito yung dagat, oh. So ayan mga kasla, dito tayo sa Dimol. So dito sa Dimol mga kasla, wala na kadang nakita na mga kahoy dito. So damo lang yan. So yun na, malinis na. Doon lang naman yung portion doon sa Station 3. Mga 2 araw pa mga kasla. So wala na yun. So dito tayo sa sa Epic. So tayo maglakad ulit mga kasla. Papuntang Station 1. Dito tayo mga kasla. Doon banda mga kasla, oh, sa Recoconut. May mga turista tayo din na nakaupo tapos nakahiga. Kasi dyan kasi mayroon din kahoy dyan. Kaya bit ng mga turista na kung may mga kahoy doon tumatambay. May akasya kasi dyan mga kasla. Ano ba yun? Talisay. Talisay. Ito, malaking talisay, oh. Mainit. Guys lang, walang turista dito. Walang kumakain. Ito kayo dito kasi magasla ang ang Pina ng Crystal. So, nakarang araw marami dito kumakain. Malinis.
So nandito tayo makaslasan sa Starbucks. Ano? Starbucks. Dalawa lang yung kumakain dun sa ano, sa loob at kumakape. Masarap ata siguro yung ano, yung makasla, yung kape sa Starbucks. Kasi hindi pa tayo nakakape diyan eh. Hindi pa tayo nakatikim ng kape ng Starbucks. Yung kinakape natin ay 3 in 1. Ayan mga isla, malapit na tayo sa boundary ng station 1 and 2. Kasi doon banda mga isla, sa unahan na yan, boundary na yan dyan. Kasi ako galing ako nakabel. Hello, good morning. Hello, shout out. Yung mga turista natin. So dito tayo makasla, malapit na lang ng lakarin natin yung boundary. So dito tayo sa Muse Hotel, Boracay. Sa makasla yung Muse Hotel na to, harap din ng front office at entrance, dagat to. Yun. So dyan yung maganda magstay. Hello. Good afternoon. Pag puti mga isla, good afternoon. Pag Pinoy, good morning. Kasi iba yung times kanila eh. Chinese. Hello. Hello ate, kamusta hanap buhay? Okay lang. Saan ba kayo kuya dito? Ito. Pagkataya. So taga rito daw nagpalo sa ating mga kasla. So thank you po sa support. So yan, boundary mga kasla 1 and 2. Yun. Tama ba? Tama ba? Tama na dito. Ayun. Dito malinis na station 1. Ayun, dito na tayo. Malapit tayo sa Kahoy mga kasla. Ayan, dito. So dito kasi mga isla, mababa yung portion kasi yun nga ay high tide na. So may mga turista doon no. Sa ano ng Kahoy. So ito mga isla, ditong part na to station 1, wala ka na makita ng tao. Ito, dambol lang. Ayan.
So yun mga kaisla, may mga turista tayo dito na mamahinga kasi dito malamig. Yun, malamig na dito oh. Maganda dito ng tambay ng Tampisaw. So dito na tayo mga kaisla, malapit na tayo sa, ano, sa grotto na rin. Parang malalim mga kaisla. Tayo makapunta dun sa, ano, sa grotto, malalim. Talaga malalim mga kaisla. So hanggang dito na lang tayo. So yun mga kaisla, maraming salamat sa panonood. God bless for everyone. Bye bye.